Alam nyo ba kung paano ginagawang fertilizer itong balat ng saging? Hello mga ka-agri! Ngayon ipapakita ko po sa inyo yung 6 na iba't ibang paraan kung paano natin magagamit itong balat ng saging bilang pataba sa ating mga halaman. Coming up! Ano ba yung meron dito sa balat ng saging? Bakit ginagawa siyang fertilizer? Una, ito pong balat ng saging ay napakayaman po sa potassium. Yung potassium po, yan yung nagpaparami ng mga bulaklak at bunga ng ating mga tanim. Nakakatulong din po yung potassium para i-improve po yung lasa. Kung gagamitin naman natin siya sa mga fruit trees, nakakatulong siya para patamisin yung mga bunga. Etong balat ng saging meron din pong magnesium. Yung magnesium nakakatulong yan para ma-absorb ng mga halaman yung sunlight. Makakatulong siya para sa paggawa niya ng sariling pagkain o yung tinatawag nating photosynthesis. Kung meron kasing magnesium deficiency, hindi po ma-process ng mga halaman yung mga sunlight na nakukuha po nila. Then ito pong balat ng saging meron ding sulfur. Yung sulfur naman nakakatulong para ma-absorb naman ng mga halaman yung nitrogen na binibigay po natin. Kaya pag napansin nyo po yung inyong mga tanim, kahit bigay kayo ng bigay ng nitrogen, hindi pa rin gumaganda yung mga dahon, naninilaw pa rin, baka meron siyang sulfur deficiency. So ito pong balat ng saging, merong sulfur. Then ito pong balat ng saging, meron din siyang calcium. Yung calcium po nakakatulong para ma-prevent yung mga tinatawag nating blossom end rot. Very common po yan sa mga kamatis, sa mga sili, yung nabubulok po yung ilalim ng mga bunga. Parang meron siyang paso ng sigarilyo. So ito po meron din siyang calcium kaya mapiprevent po yung magkaroon ng blossom end rot. Tapos yung calcium nakakatulong para patibayin yung ating tanim kasi yung calcium po nakaka-penetrate yan hanggang sa cellular level. So tumitibay po yung cell wall ng ating mga halaman kaya hindi po sila basta-basta nagkakasakit. Plus itong calcium nakakatulong din para maiwasan po yung pagkulubot ng mga talbos ng ating tanim. Kasi pagka merong calcium deficiency, tapos wala naman siyang insekto sa ilalim pero nagkukulubot yung talbos, isang palatandaan po niyan ay kulang siya sa calcium. Nakakatulong din po yung calcium para patibayin po yung kapit ng mga bulaklak, hindi siya basta-basta nahuhulog. Pag madali kasi malaglag yung mga bulaklak, yung tinatawag nating premature bud drop, konti po yung bunga ng ating tanim kasi hindi po nabubuo yung mga bunga, nahuhulog na agad yung mga bulaklak. Meron din po itong phosphorus. Yung phosphorus yan po yung nakakatulong para i-improve po yung root system ng ating mga halaman. Mas maganda yung ugat, mas malago, mas effective sa kanila sumipsip ng nutrients at tubig dyan sa lupa. At ang resulta, maganda at matibay yung ating mga tanim. Marami pong klase ng saging, merong tundan, merong saba, merong lakatan, at marami pang iba. Pero ayon po sa pag-aaral, yung saba yung merong pinakamataas na nutrient content sa lahat po ng balat ng saging. Pero kung wala po kayong saba, pwede naman gamitin itong ibang variety ng saging. Ang gandang gamitin po nitong mga banana fertilizer sa mga nagbubunga na gulay tulad ng talong, sili, ampalaya, pipino at iba pa. So lahat po ng mga nagbubunga, so perfect itong banana fertilizer. Unang paraan kung paano natin magagamit ito sa ating garden ay yung soil amendment. Pwede po natin ito ipakain sa lupa, ibaon nyo lang sa lupa para tumaba. So ang purpose niya is to provide nutrients dun sa ating mga lupa. So pagka nabulok at dahan-dahan na siyang kinakain ng mga bacteria, microorganisms, nako-convert po ito into nutrients na magagamit ng ating mga halaman. So during land preparation, pwede na tayo magbaon or maghalo ng balat ng saging sa ating ginagawang garden bed. Pabubulukin natin siya dyan. Tapos kapag medyo bulok na after 3 to 4 weeks, pwede na po nating taniman yung ating garden bed. Hindi lang po natin siya pwedeng i-expose sa ibabaw kasi mangangamoy po itong balat ng saging at kakalkalin po ng mga hayop tulad ng daga, manok. Pagka nagkaroon ng mga uod, bulate, kakalkalin siya ng manok kaya pwedeng masira yung inyong garden. At kung may tanim, pati yung tanim madadamay. So mas maganda nakabaon po siya sa lupa. So hayaan nyo na po yung mga microorganisms na bumulok ng mga materials na yan. Number 2 ay yung banana peel tea. Ito po yung isa sa pinakamadaling gawing fertilizer. Ang kailangan lang po natin yung balat ng saging na hiniwa-hiwa,
tapos container na may tubig. So ibababad lang po natin yung balat ng saging at least 3 days, pero mas maganda kung mas matagal, mga 1 week to 2 weeks bago natin siya gamitin. So, maraming nutrients yung na-extract dun sa balat ng saging. So tatakpan nyo lang po siya para hindi siya pasukan ng mga langaw, itlogan ng mga langaw, at hindi po masira. Tapos ilalagay natin ito sa lugar kung saan hindi po nasisikatan ng araw para hindi po masira yung mga nutrients na nandito. Paano naman po siya gagamitin? Ito pwede natin siyang ipandilig, pwede rin natin siya i-foliar feeding, pwede natin i-spray sa mga dahon. Kung mag-i-spray po kayo sa mga dahon, kailangan po nasa ilalim ng dahon kayo mag-i-spray kasi nandito po sa ilalim ng mga dahon yung stomates or stomata para mabilis ma-absorb ng halaman yung mga nutrients na binibigay po natin sa kanila. Sa drenching naman, diretso na po yun sa pagdidilig sa lupa. Tapos yung ugat naman ng halaman yung magsisip-sip ng nutrients. Ang dilution rate po nito 1:3. Pwedeng 1 cup ng banana peel tea sa 3 cups ng tubig. Pwede rin up to 1:5. 1 cup ng banana peel tea sa 5 cups ng tubig. So ito pong ginawa natin pang small scale lang. Pwede kayong gumamit ng mga balde o ng mga malalaking container. So ito po for demo purposes lang kaya maliit po yung ginamit natin. Number 3, pwede po natin to gawing banana peel powder. So pupulbusin natin siya. Hiwa-hiwain lang po natin ng maliliit. Tapos wag nyo po siya paaarawan. Ang gagawin natin dito, i-air dry lang natin siya. Wag sa direct sunlight kasi masisira po yung mga nutrients pag pinapaarawan natin. So lalagay lang natin siya sa lilim. Hayaan natin siya matuyo. Pagka kulay brown na at matigas, pwede na natin siya i-blender. Pwede rin natin siya dikdikin sa yung dikdikan, yung mortar and pestle. So para po mapulbos. So pagka napulbos na, madali na siyang gamitin. Pwede natin siya i-top dress. Ibudbud lang po natin sa ilalim ng mga puno ng ating mga tanim. So para siyang mulch. So mas madali siyang gamitin at pwede natin siya ma-imbak at ma-store ng mas matagal. Kung powder na siya, pwede natin ihalo sa tubig. Tunawin natin siya mga 20 grams per liter. Saka natin siya i-foliar feeding din or idilig na lang dun sa ating lupa. Number 4, pwede natin siyang ilagay sa ating compost. Isama natin sa mga pinabubulok natin na mga materials. Mas maganda kung maliliit siya, kung nakat nyo na para mas mabilis po siyang mabulok. So yung compost nyo ay meron ng source ng potassium kasi nagdagdag tayo ng balat ng saging. So nai-improve po nito yung quality ng compost na mapuproduce po natin. So instead ng mga tuyong dahon lang, mga balat ng itlog, samahan natin siya ng balat ng saging para madagdagan pa po yung nutrients na mapuproduce natin dito sa ginagawa nating compost. Number 5, pwede natin siyang ilagay sa ating swamp fertilizer para hindi lang mga nitrogen rich organic materials yung hinahalo natin. Samahan natin siya ng balat ng saging para magkaroon pa ng potassium yung ating ginagawang swamp fertilizer. So napakaganda po nito sa mga nagbubunga ng mga gulay. Yan. So after a day, pwede na natin siyang gamitin kinabukasan. So ito po, kare-refill ko lang kanina ng tubig kasi ginamit ko ito pandilig sa aking mga halaman. So make sure na kailangan nakalubog po yung mga organic materials para ma-extract po yung mga nutrients. So ito po medyo maamoy itong swamp fertilizer pero napakaganda po nitong gamitin. Lalo na kung may mga potassium rich fertilizer, ang ganda po ng mga bunga ng mga gulay natin. Number 6 ay substrate. Pwede natin ito ipakain sa inaalagaan natin bulate o yung ANC, yung African Nightcrawler. So gagawin lang natin, i-chop natin siya ng maliliit. Tapos isama nyo doon sa substrate yung mga pagkain ng mga African Nightcrawler. Tapos sila na pong bahala mag-convert nito into fertilizer. So pagka dinumi nila, yun na mismo yung magiging fertilizer. So dahil sinamahan natin siya ng balat ng saging, mas na-improve po natin yung quality ng cast. Nagkakaroon siya ng source ng potassium at iba pang mga elements. Kung marami po kayong balat ng saging, huwag nyo siyang itatapon. Napakaganda nitong gamiting fertilizer sa ating mga halaman. So yan po yung 6 na paraan kung paano natin magagamit itong balat ng saging bilang fertilizer para sa ating mga halaman. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!